Actually, nung na-interview kita noong 2003, nararamdaman ko na may galit ka pa. Galit Marami po ka talaga pang ako. hinanakit. Galit po talaga ako dati. Kasi, syempre, lahat ng bata may pangarap. Hindi naman kailangan sagutin ng mga bata yung problema ng pamilya. But then, nalagay ako sa sitwasyon na yun. But I'm happy kasi napakabuting tao ng pamilya ko. Masarap sila tulungan. Kaya, kung ikaw yung nakakaluwag-luwag, ikaw na lang yung magbigay. So, happy ako. Kasi, parang ginamit ang sex bomb para makatulong ako. Nakatulong ako sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Yun lang. So, yung blessing siguro sa akin ni Lord, ngayon niya binigay. Ikaw, nakapagtapos ka ng pag-aaral? Hindi po. I'll be honest, hindi po. Hanggang ano, tinapos mo? Third year high school lang. Third year high school. But all your siblings, nakatapos. Nakatapos po. Ng kolehiyo? Yung no po, bali medyo complicated po eh. Kasi yung bunso namin na tinulungan ko sa pag-aaral ay nakapagtapos. Natulungan ko po siya pero hindi po ako nakapagtapos sa kanya ngayon. Kasi lahat kami may hugot sa buhay eh. Instead na sumabay kami sa alon, kailangan labanan namin. Anong pakiramdam na yung mga kapatid mo nakapagtapos ng pag-aaral, tas ikaw yung sarili mong pangarap, parang pinarada mo lang muna? Proud ako kasi yung dahilan ko naman ay para sa kanila. So kung meron man akong gustong habulin para sa future ko, pinaghihirapan ko naman yun on my own. Hindi ko na kailangan i-share sa lahat ng tao. Lahat tayo may struggle, pero kailangan marunong kang bumangon. Kasi syempre maraming discrimination. O hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Alam mo yung minsan pag nagkukwentuhan, wala kang ma-share. Pag usapang graduate, usapang kolehiyo, gusto mong maging part eh. Kasi hindi ka dumating sa ganong part. Yun yung sad sa akin. Kasi gusto ko talaga i-continue yung pag-aaral ko. Pero, hindi nangyari. Hindi pa naman late for me. It's never too late. It's never too late. Oo. Malay mo, the next time na mag-interview tayo, college graduate ka na from Australia pa. Yes. Malay mo, 'di ba? It's never too late. Wala Yeah. namang edad na pinipili ang edukasyon, 'di ba? Tama. But I'd also like to say that ang tagumpay ng iyong mga kapatid ay tagumpay mo na rin. Yes. Pag umaakyat sila ng entablado, ikaw rin yun eh. Ikaw rin yung nagtapos. Actually, yung relationship namin ng family. Kasi yung father ko recently andito. So, wala lang kasi my mom passed away. Hindi rin kami nagkausap. So, parang hindi na solid yung family namin. But then, kaming magkakapatid, naintindihan na namin yung sitwasyon. Nagkasama-sama kami ng father ko, umuwi siya from Texas. Tapos nagkaroon kami ng bonding. Ang saya. Kasi nice. lahat naman ng tao may nasasabi dahil sa sitwasyon na hinaharap nila sa buhay. But then, kailangan talaga mag-forgive ka. Correct. Correct. Kasi hindi mo rin naman alam yung pinagdaanan ng tao sa buhay. Totoo. Ang nakikita mo lang yung nasa harap mo. Pero lahat kasi tayo may struggle, diba? May hugot. So, oo, yun lang. Sobrang happy naman ako kahit hindi namin kasama na yung mom ko. Kami magkakapatid ay solid kami. Solid kayo. Solid kami. Tapos dumagdag na yung father ko. Okay. Natatandaan ko pa nung 2003, nung binisita kita, doon sa pinakataas na taas, kwarto mo yun eh. Punong-puno ng stuffed toys. Tapos, meron dong bintana, nakitang-kita mo yung mga barong-barong doon sa tundo. Tapos, tinatakpan mo siya ng kurtina Yes. na may image ng waterfalls ba or something. Yes, ano. yes po, meron. Tapos, sabi mo sa akin, kasi balang araw, makakaalis din ako dito. Babaguhin ko yung buhay ng pamilya ko. Yes. Pero nangyari talaga siya. At nangyari siya talaga. And ngayon, pag pumupunta ka ngayon, nakikita mo yung bahay mo, where you are right now, yung mga kapatid mo nakapag-aral na. How does it feel? Sobrang refreshing na, syempre hindi namin tinalikuran yung bahay. Correct. Yung bahay nandun pa rin siya. Inaalagaan pa rin kasi doon kami lahat nagbulay. Doon yung buong pamilya ko. But then yung success na gusto ko, syempre lumabas din sila doon, which is nangyari. Naging successful yung mga kapatid ko. Nakakatuwa lang yung feeling na nung pagdating ko, ate, yung youngest brother ko, si Raj, sabi niya, ate, ako naman.
So, nakaka-touch kasi parang yung kwento niya nga nasabi niya daw sa eldest son niya na, alam mo ba, yung tita mo, nung bata ako, tinulungan niya ako mag-aral. Nakaka-proud lang na yung respeto ba? Respeto ng pamilya ko nandoon. Hindi ko gustong ma-acknowledge or alam mo yun, pero nakikita nila ako. Nakita nila yung tulong ko, which is I'm happy.